Good news mga kababayan sa ating mga guro, mga teachers natin. Nirelease na po ng Department of Budget and Management yung 11.6 billion pesos para sa inyong performance bonus. So, tinupad na mga kababayan ng DBM yung utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos na huwag pababayaan yung ating mga guro. Di ano niya Mr. Maravillas yung masasabi mo dyan? Ang masasabi ko po, huwag na sanang isama yung mga members ng ACT teachers. Kasi po, anti-government yon. Anti-Marcos, anti-government. Pero nagsisweldo sila from the taxes of the Filipino people galing sa gobyerno. Tama ka na Mr. Maravillas di ba? Sa Congress niya Mr. Maravillas, mas matindi. Kasi nandun yung mga anti-government congressmen. O nga mas matindi yung bonus noon sa Disyembre. At nagkikinabang din sila mga kababayan ng pork barrel fund. Di ba? Yung pork barrel fund mga kababayan ginagamit nila para kontrahin yung gobyerno. Yon ang ligasiya mga kababayan ni Kurikong. Di ba? Nauso po yung pork barrel nang maupo si Kurikong. Hindi na po matanggal hanggang ngayon. But before kong ibigay sa inyo mga kababayan yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated na mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang maligayang Pasko para sa bagong Pilipinas. Like and share na rin po ninyo ng ating video para marami-rami yung ating marating makapanood ng ating programa. Ito po mga kababayan yung release ng Presidential Communications Office para matuwa yung ating mga teachers. Pero po, yung mga teachers na members ng grupong ACT, hindi po yun natutuwa. Laging galit po yun. Walang balita mga kababayan na galing sa gobyerno ang kinatutuwa nila. Lagi silang high blood. The Department of Budget and Management, DBM, has released a total of 11.6 billion pesos for fiscal year 2021 performance-based bonus. O yung sa 2021 pa pala to. Of the 920,073 personnel ng various public elementary and secondary schools that are under the Department of Education. Imagine, 2021 pa, hindi pa na-release. Ngayon, mga kababayan, i-release pa lang sa administrasyon na ng ating Pangulong BBM. Kita ninyo kung paano magmahal mga kababayan yung ating Pangulo. So sabi rito kahapon ng DBM Secretary si Amina Pangandaman, ang DBM the DBM stands with our nation's educators and recognizes their extraordinary work. Bilin po sa amin ni Pangulong BBM na huwag silang pabayaan. Kita na ninyo? Kasi sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos po noong inauguration po niya, ang pangarap nyo ay pangarap ko rin. Di ba? Pangarap ninyo na gumaan ang inyong buhay, pangarap niya din mga kababayan yon para sa ating mga mamamayang Pilipino. Kaya sabi rito, that is why we are one with our teachers in the pursuit
of the immediate release nitong performance bonus. So sabi rito, records from the DBM show that as of September 2023, September 1, 2023, all 16 regional offices of the department have released the corresponding special allotment release orders or SAROs in notice of cash allocations or NCAs to the DepEd for the fiscal year 2021 performance-based bonus or PBB of the school-based personnel. So sabi rito, the SAROs NCAs have been issued after the DBM's evaluation and validation of the required updated documents which DepEd submitted from April to August 2023. Yung basis po for granting the fiscal year 2021 PBB is DepEd's accomplishments for fiscal year 2021. Yung final evaluation assessment for the DepEd was released by the Administrative Order Number 25, Interagency Task Force in January 2023, while the necessary documents for the purpose were submitted by the DepEd to the DBM from April to August 2023. So this could be attributed to the strikingly high number of eligible personnel at around 900,000 employees ng Department of Education po. And the voluminous documents being submitted for the purpose. The evaluation of the documents for the fiscal year 2021 PBB to the school-based personnel of the DepEd was facilitated in process by the Department of Budget and Management immediately after. Kasi po, inutosan ng ating Pangulong BBM, huwag ganyan ninyong pababayaan yung ating mga guro. Asikasuhin ninyo para laluan niya silang ganahan sa pagtuturo, di ba, sa ating mga mag-aaral. So sabi rito, meanwhile, documentary requirements for the fiscal year 2021 PBB of non-teaching personnel under the schools divisions offices in 8 ROs, NCR, CAR, Region 3, Region 4A, 8, 11, 12, and 13 have been returned by DBM to DepEd for revalidation or revision. O baka may magreklamo na mga non-teaching personnel, bakit anya kami wala pang release? Ito po yung rason niya, binalik yung mga documentary documents po for revision. Binalik ng DBM sa DepEd. So, madidelay siya ng county. Ito man lang na mga na-mention natin na mga lugar. Ano yung mga rason kung bakit binalik? Ito po yung paliwanag dito. The documents were sent back due to varying concerns such as duplicate entries na doble, incorrect information on the months of service, and certain personnel not found in the DepEd's personnel services itemization in plantilla of personnel among others. May mga ghost employees siguro po. What? Wala man na niya, hindi man namin na niya nakikita rito. Bakit nakalista ito? Binumbahan siguro po ng mga pangalan. Di ba? Ayan tuloy. Nang ma-check, ibinalik. Hindi niya, i-review ninyo to. Baguhin ninyo to. Nadamay yung iba. Ayusin kasi ninyong mabuti para sabay-sabay yung release. Ngayon, once received, revalidated, and approved by DBM, the documents will be endorsed to DBM ROs for processing of the SARO in NCA. Kasi siyempre, pondo ng gobyerno,
kailangang sigurado po na ang pag-release may di mga tao na totoong tao na magkikinabang. Di ba? Hindi yung mga ghost employees na nagkikinabang kung sino mga kurakot sa DepEd. Mahirap na po pag ganoon. Yan man lang mga kababayan ang magandang balita para sa ating mga guro and pati sa mga non-teaching personnel. May mangilan-ilan lang na lugar na medyo madidelay because of that. Baka lang mga kababayan gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Okay po? Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.